Maraming salamat at nais ko lang balikan itong sinasabi natin. Kung talagang nagpursige ang Pilipinas na pumunta sa korte dito sa lokal, sa Philippine Court, may idadagdag yata si VP diyan sa komentaryo tungkol dito kung bakit hindi pinadaan pa sa Filipino Court. Samantalang marami naman tayong korte, ang ating mga huwes ay magagaling. Yes, please, VP po. Yes, thank you, Senator Marcos. Ang gusto ko lang gawin is, unang-una, meron kasing document galing sa ating Pangulo papunta sa akin na sulat, no, na lumabas dahil kinuha siya sa isang lawyers group chat. Hindi namin alam kung sino ang kumuha at inilabas siya. Gusto ko lang na isubmit ito as part of the records of this hearing kasi as a Filipino and as a public official, binasa ko yung ating protesta doon sa ICC at yung desisyon ng ICC. At nakita ko na wala talagang jurisdiction. Pero alam ko na merong ginagawang investigation dahil nabibigyan kami ng data or information galing sa mga law offices na ginagamit dyan sa loob ng Pilipinas sa pag-interview ng witnesses. Kaya kinausap ko unang-una ang Secretary of Justice noon. At dahil hindi paiba-iba yung sagot niya sa mga tanong ko, ang ginawa ko ay dumiretso ako sa Pangulo. Kaya yon, nabigyan ako ng sagot ng Pangulo at gusto kong basahin ang kabuuan ng sulat. Nakalagay dito, Dear Vice President Duterte, this is reference to your letter of 4 December 2023 as well as similar letters sent to members of the Cabinet, namely Secretary Jesus Crispin C. Remulla of the Department of Justice and Solicitor General Menardo Guevara on even date. With respect to your concerns, legal or otherwise, on the investigation to be conducted by the ICC into the previous administration's war on drugs, I remain steadfast in my resolve that the jurisdiction of the ICC over the Philippines after the effectivity of its withdrawal therefrom is very much in question. To this end, this government will not assist the ICC in any way, shape, or form. I am certain that all the members of my cabinet, including yourself, will echo my views on this matter. As it is my sworn duty, I will continue to defend and assert the sovereignty of the Republic of the Philippines at all times. Ngayon, naririnig ko po sinasabi ng ating Secretary of Justice na mabibigyan siya ng panahon na makasagot sa loob ng ICC. And that is clearly the Philippine government's position that there is cooperation with ICC. So kinikilala na nila ngayon yung jurisdiction ng ICC na wala naman kasi talaga. Because this is an extraordinary case of extraordinary rendition. At pangalawa, Senator Amy, gusto ko na sumagot ang Armed Forces of the Philippines kung bakit nila pinayagan na mangyari ito. Because under the law, the Presidential Security Command is in charge of the security of former presidents. So bakit nila hinayaan na mangyari ito sa isang dating Pangulo ng ating bayan? And finally, I request that I leave the meeting, the hearing, because I have to prepare for meetings as well here this morning at 9 a.m. Thank you very much, our honorable senators, mga kababayan. Maraming salamat, VP. Maitatanong lang, kailan yung date nung sinasabi mong sulat mula sa Pangulo natin? Ang date ng kanyang sulat ay December 15, 2023.
2023. Iba pang sulat pala ito. At maraming salamat at hihingin natin ang sagot ng ating AFP tungkol sa PSG at yung okasyon sa Villamor. Maraming salamat, VP. Kung may mga iba pang mga hearing, sana makadalo ka rin. Thank you. Opo, salamat. Okay, I think that's posited to Secretary Chodoro. Nawala Yes, na ma'am. yata si General Larida. No, ma'am, I will answer all the questions regarding the Armed Forces of the Philippines. As we said, we were deputized to support the Philippine National Police. And it is part of the constitutional duty of the armed forces to follow processes. And if we were to question those orders, even under color of law, under color of right, then it would amount to the armed forces acting unilaterally on its own, which is anathema to civilian authority over the military. As we said, our jurisdiction ends in providing support to the Philippine National Police. And with respect to the Presidential Security Command, that is a highly secure unit, and operational security is strictly followed. That ends my response, Your Honor. Yes, nakakapagtaka lang kasi facility ninyo yung Villamor. Ang inimbita namin yung Air Force. Wala po rito. Bakit? Your Honor, because of the fact that we will not go into operational details, and I made the call that the armed forces will answer in the light of our supporting role and not principal role to the Philippine National Police. Yes, pero narito si General Larida. Anong nais niyong sabihin? Madam Chair, I defer to the wisdom of the Honorable Secretary of National Defense. That is, the AFP's role is to support the Philippine National Police. Thank you, Madam Chair. Kahit sa Villamor mismo. Kahit sa lugar ninyo mismo, kampo ninyo eh. Yes, sir. Yes, Madam Chair. Ganun. O sige, ganun lang sagot. So, okay. Balikan po natin itong enforceability ng ICC warrant. Sa pakiwari ba ninyo yung nasa konstitusyon natin, yung sinasaad ulit-ulit ng ating Professor Medina, Article 3, Section 2, na kinakailangan may arrest warrant issued upon discovery of probable cause by a judge, a Filipino judge. Sa palagay ba ninyo, yung judge dito kasama na yung ICC judge? Ma'am, we invoke the sub judice rule, ma'am. We cannot answer any more questions relating to the arrest. So sa palagay ninyo, yung ICC, does it have any judicial power in the Philippines? Kasi di ba yung judicial power sa atin, ang klaro-klaro naman, Article 8, ang liwanag, di ba? Supreme Court and such lower courts, di ba? Recognized by the Republic Act 9851. Anong recognized ng 9851? Wala naman sinabi doon tungkol sa judicial. International Tribunal. Sorry? International Tribunal, ma'am. Can I read the provision again into the record? No, we've read it and Yes. they're all very, very familiar. Yes. Opo. So, ang sinasabi nyo, ICC hindi po kasama. Yun lang, yes or no lang po. Basta sinabi yung International Tribunal, it belongs to that class, ma'am. Sa palagay ninyo, International Tribunal, sakop na yung ICC. Kahit Sakop po, sakop. Ito, malinaw po eh. Pero Oh. hindi na tayo member, di ba? Sabi ng DFA. Hindi ho naman yung membership ang pinag-uusapan dito eh. Ang pinag-uusapan po rito, crimes against humanity. International humanitarian law. Pero nagkasundo na tayo. Murder po ito, murder, executions, extrajudicial killings. Ito po yung sinasakop ng IHL mo. Sige. Balik tayo sa Prosecutor General, 'General, 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 '
Even if Secretary Remulla in his budget hearing asserted that a local court action was necessary in order to enforce an ICC warrant, you proceeded to take part in the serving of the warrant and arresting PRRD. Andito ba yung prosecutor natin? Ma'am, he had to attend to something very important in the office. That's why I was the one who So you volunteered to go confirm there. that even though there was no local court action, you went ahead with this anyway? Yes, ma'am. Yes, of course you can. Confirm. But ma'am, can we lessen our discussion on this because it's sub judice, ma'am. It's a subject of a habeas corpus case in the Supreme Court, which the children of the former President Duterte themselves filed. Yes, we're well aware of the consolidated cases. Was this warrant presented to PRRD at the time he was arrested?